Update sa serbisyong pabahay ng pamahalaan na ating pag-uusapan kasama si Undersecretary Marisol Aninias, USEC for Housing and Real Estate Development Regulation Bureau ng Department of Human Settlement and Urban Development o DSUD. USEC Aninias, thank you for joining us. Welcome po sa Bagong Pilipinas ngayon. Salamat Joshua. Magandang hapon. USEC sa SWS survey kamakailan po ay isa po ang pabahay sa mga serbisyon nakakuha ng mataas na rating sa ilalim ng administrasyon ni Pangulong Marcos Jr. Kumusta po ang housing sector ngayon sa gitna ng mga isyu na kinakaharap ng ating bansa at ng giyera o yung krisis natin sa gitnang silangan? Masaya kami na mataas ang rating. After namin maging masaya, back to regular programming kami. Okay, so ang masasabi po natin ngayon is very vibrant po ang atin pong housing sector ngayon. Marami po tayong mga bagong polisiya na inilalabas natin na mas makakatulong po doon sa ating mga developers na ating mga partner sa pagpo-provide ng ating mga housing supply. So ngayon, meron nga po kayong sinabi ko nga po, may mga polisiya po kami na nilalabas. So for the past 7 weeks also, masasabi rin namin na makikita nyo po na may record po kami ng zero overdue. So wala pong overdue across all regions sa atin pong bansa. And this is also certified by our regional directors. So accountable po sila sa mga numbers na sinasubmit nila. Okay. Yusek, if you can give a few examples po itong mga bagong polisiya at paano po ito makakatulong? Okay, so isa po sa mga polisiya po natin ay yung tungkol sa atin pong balance housing. Okay. Ano ho? Kasi meron po tayong tinatawag na balance housing requirement na hinihingi po natin sa ating pong mga partners na mga pribadong developers na sa bawat po kanilang subdivision na ginagawa, meron pong 15% na allocated para sa socialized housing at para po sa ating mga condominium, meron 5% para po sa mga condominium sa socialized na housing. Ngayon po, meron po kasing hinihiling sa kanila na before sila mabigyan ng license to sell para sa kanilang mga main project, dapat meron na silang built and constructed na mga homes at may certificate of occupancy sila para doon sa mga socialized housing component. Ngayon po, medyo nag-ease up tayo doon sa requirement na yon. Hindi na po natin hihingi na built and constructed. Ang hihingi na po natin yun kapag humihingi na po sila ng certificate of completion nila ng main project. Malaking bagay po yon para po sa atin po mga developers kasi nahihirapan sila kasi minsan hindi pa nila nabibenta, mabubulok na yung mga units because of that requirement. So yun po ay isa. Ang isa po ay nag-i-issue po tayo ng temporary license to sell. Yung pong mga medyo stringent po kasi ang requirement sa license, sa regular license to sell, with the temporary license to sell, pwede po nilang i-comply yung ibang mga requirements na hinihingi sa regular license to sell within 1 year. Yun ang validity period ng temporary license to sell. At kung pwede pa rin po silang mag-extend an additional 6 months based on our evaluation kung pagbibigyan. So malaking bagay po yun para sa ating mga developers. Alright. Well, Yusek, bilang pangunahing ahensya naman po na namamahala sa pamamahala at regulasyon ng housing at real estate sector, paano po tinutugunan ng DSUD ang mga hamon na kinakaharap ng bansa pagdating po sa housing regulation? Siguro ho, focus kami sa aming mandato. So ang importante po doon ay binabalanse po natin yung pangangailangan ng ating mga partners na pagpo-provide ng housing needs at yung pong mga protection ng ating pong mga buyers. Aside from that, intindihin kung ano yung pangangailangan ng sektor, parehong side, pag-i-issue ng mga polisiya na kailangan para ma-address yung mga yon at constant monitoring. So ang ginawa po nga ni Secretary Aliling at this point is nung pong isa po sa mga prosesong pinagdaanan namin, nag-centralize kami para malaman ang mga problema, and then nung na-identify na namin mga problema, dinicentralize namin, and we understand that it's not sufficient na you decentralize and you issue mga polisiya. Ginawa po niya, inutusan po kaming mga USEC at mga assistant secretary na bumaba sa mga region para makita ko ano talagang nangyayari sa ground. So ang pagtugon po namin is pag-provide ng mga actual practical solution para yung mga problema po, para mas sustainable po ang ating pong mga ginagawang programa. Okay. Well, maganda to, no, Yusek, kasi para at least malaman din ng ating mga kababayan na hindi lang kayo basta nakikipag-ugnayan sa pribadong sektor, kundi dun sa mga mismong mamamayan sa kanilang mga pangangailangan. At sa mga bagong patakaran po at reformang ipinatupad ng DSUD, gaano po kayo ka-optimistic na magre-resulta ito sa mas maraming maitatayong housing units sa bansa? Kasi pag gumawa ka ng isang
environment na enabling, mas ginaganahan yung mga tao na mag-produce at saka motivated sila. And I think on both sides, yung motivation nandoon. And so I think that these policies that we issued are sufficient to incentivize them to help with the housing needs. At ayun po, doon po natin natutugunan yun. Okay. And Yusek, ilang linggo nang naiulat po o iniuulat ng DSUD, ito pong zero regulatory backlogs sa central at regional offices nito. Ano po yung mga hakbang na ginawa ng DSUD para po makamit ito at paano nyo po sisiguruhin ito po ay sustainable? Okay, so kagaya ho nung sinabi ko, yung ginawa naming proseso, nag-centralize kami, nag-decentralize, pinapunta kami doon para makita na talagang napapatupad yung mga bagong mga polisiya na in-issue. Nag-streamline kami to make sure na ang lahat ng applications namin within 15 days tapos, and makikita natin yun sa ating zero overdue na talaga namang nangyayari. In terms of sustainability, we know na ngayon, medyo mas forward na ang mga pamamaraan, and therefore, part din ng 8-point agenda ni Secretary Aliling is our digitalization. And so, I think that by putting also there, we also limit corruption by putting all the manual na proseso also sa digital environment, digital na atmosphere, mas nababantayan, mas namomonitor natin. So I think that would answer the sustainability issue. So less human intervention, kumbaga, with the digitalization. Mix, hybrid. Sa kanyo po ba, if we will be asking DSUD, ano po ba yung mga hamon pa na kinakaharap at paano po ito tinutugunan? Okay, In terms of housing po. I think yung hamon na corruption would always be there, and therefore, of course, that is a cause of delay, that is a cause of, not being able to deliver your services to the public. So I think that would be a constant struggle for us, and therefore, kailangan talagang lagi nating nababantayan. Aside from that, siguro yung the volume of work is there. The public that we serve is a large public, and of course, hinahabol din natin yung mga. It's also enabling also our personnel, also our people, mga government employees natin to be capacitated, to be able to perform yung mga services na kailangan nila. Ayun. And mostly, yun. Maganda yung sinabi mo, Yusek, no? Mahalaga yung consistency at nababantayan para maiwasan ito. Alright, panguli na lang po, Yusek, inyo po mensahe sa mga developer at gayon din po sa mga bawat pamilyang Pilipino na nagnanais magkaroon ng sariling tahanan. Ano po maaasahan nila sa DSUD sa mga darating pang panahon, sa mga susunod na buwan? Siguro more than maaasahan, I think siguro yung hamon din sa kanila na to be a partner also in fulfilling our dreams and our aspirations, na siguro po mapagbantay din dun sa inyong mga karapatan, both for developers and both for our buyers, na nandiyan po ang mga impormasyon sa aming pong mga website. So pag po developer po kayo, tingnan po kung anong aming mga latest issuances para po tama po ang mga isinasabit yung mga requisitos. Tapos sa mga buyers naman po, tingnan po rin ang aming mga websites para po makita sino po ba ang legitimate na mga salespersons, brokers na nagbebenta sa inyo ng lupa. And of course, check our mga emails and also our social media posts kung doon po kayo pwedeng magbigay ng inyong mga reklamo, magbigay ng inyong mga komentaryo, kasi kami po tinitingnan po namin yan at nakikinig po kami. Alright. On that note, maraming salamat po sa inyong oras at sa impormasyon. Undersecretary Marisol Aninias, Yusek for Housing and Real Estate Development Regulation Bureau ng DSUD. Thank you so much, Yusek. Thank you.